Good morning. Let us pray. Lord, once again, thank you for this morning. Maraming salamat, Panginoon Ama, sa bawat isa na naririto ngayon at aming dalangin. As we continue, Lord God, our study in Luke, we pray, Lord, na muli niyong ipapakilala sa amin si Jesus at nawa mas higit po namin siyang makilala at nawa ang bawat isa ay tunay na ah, tumugon ng may tunay na pananampalataya at pagkilala kay Kristo Jesus. Para sa mga mananampalataya, aming dalangin na mas lalo pong mapagtibay ang aming pananampalataya sa Kanya at tunay na manindigan na tumatayo, sumusunod at nagpapasakop sa kalooban lamang ng aming Panginoon. So Lord, we pray for your help. We pray for your grace. Guide us, O God, as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen. Lahat siguro tayo, in some ways, naisip na at nasabi na ang phrase, to see is to believe. Diba? Lahat tayo siguro nasabi na po yan. Hindi tayo maniniwala sa isang bagay hanggat hindi natin ito nakikita. In a modern illustration, kung noon ay may mapapanood tayo na video ng isang kilalang TV tao sa TV at may hinahayag siya na parang in some way parang hindi ka panipaniwala pero maniniwala pa rin tayo dahil to see is to believe. Kasi alam mo, nakikita mo siya sa television at meron siyang mga bagay na sinasabi na, oo nga, ito nga, siya nga yun. Okay? Pero ngayon, medyo nag-iiba na. Okay? Dahil sa AI. Hindi tayo kaagad-agad ngayon maniniwala sa lahat ng ating makikita kasi meron ng tinatawag na deepfake. Pwede na AI lamang ang taong nagsasalita na ito pero hindi talaga siya yung taong yun. Iba na ngayon ang kung ating titignan, iba na ang ating panahon. So ang phrase na to see is to believe in our time ay mas lalo na nagiging confusing. Okay? Kailangan na nating i-research, alamin sa news kung ang mga balita nating nababasa o napapanood ay totoo. Kailangan natin ng matinding evidence para tunay natin itong paniwalaan. Pero nandun pa rin tayo. Kailangan nating mag-research, alamin kung ito nga ba ay totoo. Okay? Siguro in Bible times, ito din ang nasa isip ni Thomas. Siguro mas kilala siya sa pangalang Doubting Thomas na parang unfair naman na alam mo, parang kung alam niyo lang at naaral niyo yung buhay ni Thomas dahil lang sa isa niyang pag-doubt, tinawag na siyang doubting. Okay? Ating mababasa ang kanyang story sa John chapter 20 verse 24 to 29. Sabi po sa verse 24 to 25, Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, We have seen the Lord. But he said to them, Unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe. Medyo mabigat naman talaga yung kanyang binitawan. So parang sinasabi niya, mga sinungaling kayong lahat. Okay? Siyempre, mga disciples po ng ating Panginoon, yung kanyang mga kasama dito. So, kailangan ni Thomas ng proof at that time. Ano yung nangyari? Ating ipagpatuloy yung story from verse 26 to 29. Sabi doon, 8 days later, his disciples were inside again, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. So, dumating na si Jesus. Tapos nilapitan siya ng ating Panginoon. Sabi doon, Then he said to Thomas, Put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe. Then verse 28, sabi doon, Thomas answered him, My Lord and my God. Okay, Jesus said to him, Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed. So nagpakita si Jesus sa kanya at siya'y naniwala na si Jesus ay tunay ng muling nabuhay. To see is to believe at mahalaga ang lesson na natutunan ni Thomas nung mga panahon na yon. Pero mahalaga din ang sinabi ni Jesus sa huling bahagi ng verse 29. Ulitin ko lamang. Jesus said to him, Have you believed because you have seen me? And then sinabi ni Jesus, Blessed are those who have not seen and yet have believed. Siguro yung huling bahagi ay tunay na comforting para sa atin na tunay na mananampalataya, okay, o nananampalataya kay Jesus. Hindi natin nakita si Jesus, wala tayong nakitang miracle dahil
matagal na po lahat ng mga nangyari, yung mga bagay na yon. Ang patotoo lamang natin, na alam natin na ito'y totoo, ay dahil sa kanyang salita at atin po itong nabasa. Mahalaga na makita natin that we believe even though na wala tayong nakita. Okay? Dahil nanampalataya tayo sa biyaya ng Panginoon, sabi nga ni Jesus Christ, we are so blessed. Ikaw ba ay ganito rin patungkol kay Jesus? Katulad ka din ba ni Thomas? Ikaw ba hanggang ngayon ay to see is to believe? Alam mo, merong mga pananaw ang maraming mga tao, sasabihin nila, unless baguhin ni Jesus, siguro yung sitwasyon o kalagayan ko, dun lang ako tunay na maniniwala sa Kanya. Kaya, unless yumaman ako, na mas maging maayos ang buhay ko, dun lamang ako maniniwala sa Kanya. O kaya kapag gumaling ako sa sakit ko, dun ako maniniwala ng tunay sa Kanya. O marami pang ibang dahilan bago tunay na maniwala kay Kristo Jesus. Maaring sabihin ninyo na by grace naman, Brother Jay, ang believing. Yes, it is only by grace na ang isang tao ay tunay na mananampalataya kay Jesus. Okay? Pero mahalaga na sa bawat katotohanan, mahalaga na makita ninyo ito, sa bawat katotohanan na hinahayag ni Jesus, na inyo nahayag ni Jesus na inyo na siya ay tunay na karapat-dapat na inyong panampalatayanan. Kasi hinahayag na ni Jesus Christ, ito ako, ito ako, ito ako. Nagpapakilala ko sa inyo ngayon. So every Sunday, every Bible study, every time na nagbabasa kayo ng salita ng Panginoon, si Jesus ay naghahayag, ang ating Panginoong Diyos ay naghahayag patungkol kay Kristo Jesus. At ang panawagan ay panampalatayanan niyo siya upang kayo ay tunay na maligtas sa kasalanan at kamatayan na hatid ng kasalanan ito. Sabi nga sa John 20 verse 30 to 31, now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which were not written in this book, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So, ibig sabihin, ang Bible, particularly kung atin titignan yung Gospel of John, sinulat ito so that you may believe. Yun po yung toon. Hindi po para ma-entertain kayo ng mga stories ng ating Panginoong Jesus. Hindi para mapunan yung intellectual capacity ninyo na, okay, alam ko lahat ng mga bagay na yan. Kaya po may stories patungkol kay Jesus. Kaya po may paghahayag patungkol kay Jesus so that you may believe. Yun po yung toon. Kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. So, kung hindi kayo pa mananampalataya, you may believe. At kung kayo ay mananampalataya na, you may believe continually at mapatatag yung inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. So the Gospels, the stories about Jesus Christ, were written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Buhay na walang hanggan. Tunay na buhay. So ipinapakita na sa inyo ang ebidensya na ang tuon ay to believe in Jesus. Ano ngayon yung inyong gagawin? Kundi ang magpakumbaba, hingin ang tulong ng Diyos na tulungan kayo na tunay na manampalataya kay Jesus. Humingi ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Hingin ang awa ng Diyos na, Lord, kayo ay nagpapakilala ngayon sa akin at ipinapakita na tunay na ikaw ang ipinangakong tagapagligtas. Tulungan mo akong manampalataya sa iyo. Tulungan mo ako na tumugon ng ayon sa iyong kalooban. Iligtas mo ako. Yun po yung dapat na tugon ninyo. Kung hindi ka pa mananampalataya, yun yung dapat na nasa puso ninyo. Kasi yun yung nais ng Panginoon eh. For everyone, each one of you to believe in Jesus Christ. Hindi lamang parang, okay po, tama yung tinuturo. Hindi kayo yung parang taga-check sa akin, tama yung tinuturo ni Pastor Jay. Mali yung kanyang tinuturo. No. Malinaw naman po yung gospel natin, malinaw naman po yung doctrine natin, pero maganda na maging concentration ninyong lahat is itong panawagan na ito ay tunay ba kayong tumutugon doon sa nais ng Diyos that you are truly believing. Siguro every after message, every after Sunday service, ipanalangin nyo yun bago kayo umuwi. Lord, help me to believe. Help me, Lord God, to truly believe in Jesus Christ. So, huwag lamang makinig o sabihin na tama ang mga inyong napakinggan o maganda o ayon sa tamang doktrina ang ating inaaral, kundi ang bawat salita ng Diyos ay panawagan sa ating lahat na atin siyang kilalanin at sundin. Tumugon ng may pananampalataya.
Sa ating aaralin, si Jesus muli ay magpapakilala na siya ay Diyos, makapangyarihan at ihahayag na siya ang the one who is to come. Ang ipinangakong Messiah ay si Jesus at siya ay narito na. Ating basahin ang ating passage dito sa Luke chapter 7. Pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral sa Luke 7 from verse 11 to verse 23. Basahin ko lamang in ESV version. Sabi doon, "Soon afterward, he went to a town called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of the town, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a considerable crowd from the town was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, 'Do not weep.' Then he came up and touched the bier, and the bearer stood still, and he said, 'Young man, I say to you, arise.' And the dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Fear seized them all. They glorified God, saying, 'A great prophet has risen among us, and God has visited his people.' And this report about him spread throughout the whole Judea and all the surrounding country. The disciples of John reported all these things to him, and John, calling two of his disciples to him, sent them to the Lord, saying, 'Are you the one who is to come, or shall we look for another?' And when the men had come to him, they said, 'John the Baptist has sent us to you, saying, Are you the one who is to come, or shall we look for another?' In that hour, he healed many people of diseases and plagues and evil spirits, and on many who were blind he bestowed sight. And he answered them, 'Go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, the poor have good news preached to them, and blessed is the one who is not offended by me.'" So medyo mahaba po ito, pero tignan po natin yung ating magiging outline. So the setting and the situation, verses 11 to 12, the compassion, the command, and the miracle in verses 13 to 15, the public reaction and the report in verses 16 to 17, the inquiry of John the Baptist in verses 18 to 20, and the reply of the one in verses 21 to 23. So simulan po natin ang ating pag-aaral doon sa setting at situation. Last study natin, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum at ating inaral kung ano po yung kahalagahan ng lugar na ito. Ngayon ay magpapatuloy ng ministry si Jesus. So maganda na makita natin, when we read the Bible, inaalam natin yung progression nito. Okay? Capernaum, tapos dito mababasa natin sa verse 11 ng chapter 7. Soon afterward, he went to a town called Nain. So ibig sabihin, may stopgap ito. May story, nag-stop dito, tapos magpapatuloy ulit sa ibang lugar. So, bagong story po ito ngayon. Okay? So, Nain, was a tiny village about 20 miles southwest of Capernaum and 6 miles southeast of Jesus' hometown of Nazareth. So, medyo malapit po ito doon. On the other side of the hill on which Nain stood was the village of Shunem. Siguro kung nabasa nyo na yung sa Old Testament, sa 2 Kings, dito yung merong binuhay na lalaki, si Elisha. Okay, so parang siguro mas familiar sila sa may pagbuhay ng patay. Kaya siguro, inalaw din ng ating Panginoon na may mangyari ulit na ganitong klaseng miracle. So about 3 miles away from the village was the village of Endor. Okay, kung saan si Saul ay nag-visit at lumapit sa isang medium kung saan nagpakita si Saul sa kanya. So ito yung lugar na iyon, okay, kung saan si Jesus ay nagpunta. At hindi ito random lamang na pinuntahan ni Jesus. Okay, punta tayo dito. Kung hindi, bahagi ito ng plano ng ating Panginoong Diyos para ulit mapakilala si Jesus, maihayag at maipakita yung kanyang kapangyarihan na kaya niyang bumuhay ng patay. Bahagi po ito ng plano ng ating Panginoong Diyos. Sino yung kasama ni Jesus sa Nain? Okay, his disciples and a great crowd. So medyo marami na siyang followers at that point. Okay? Pero at this point, buhay pa si John the Baptist. Tandaan nyo, 3 years lamang yung ministry ng ating Panginoong Jesus. Maaari na ito yung first year pa lamang ng kanyang ministry. Siguro a couple of months pa lamang siya na nagsisimula. So sa kanilang pagpasok sa gate ng town na ito, may sumalubong sa kanila ng isang grupo ng mga tao na may dalang isang namatay na lalaki.
Okay, maaaring kakatapos lamang ng funeral at sila ngayon ay pupunta na sa libingan. So ganun po yung pag-picture nawa sa isip ninyo sa mga pangyayaring ito. At kasama din at that time yung nanay ng lalaking ito at binanggit din dito ni Luke na nanay ng lalaking namatay ay isa ng widow. Okay? Siguro makaka-relate po yung mga widow sa atin. Pero dito makikita natin ang isang widow ay hindi lamang isang asawa na nawala ng asawa, okay, kundi ang pagiging widow po sa scripture ay pagpapakita po ng vulnerability. Sila ay considered weak and helpless and defenseless. Kasi wala nang asawang lalaki na magpoprotekta sa kanila, wala nang asawang lalaki na magpo-provide sa kanila at magga-guide at magli-lead sa kanila. Kaya medyo parang, kaya ang madalas makikita ninyo, ang palaging niloloko in the New Testament, mga widows. Sila yung palaging ginagancho. Ano ba yung mas magandang word ngayon doon? Na ano? Ini-scam. Okay, madalas na nai-scam ang mga widows kasi wala nang protection sila eh. Kaya wala na yung asawang lalaki para magbantay sa kanila at mag-ingat para sa kanila. Okay? So, at kung ating makikita, wala na siyang asawang lalaki, ang pinaka nakakalungkot sa kanyang sitwasyon, wala na rin ang kanyang anak na lalaki. So mag-isa na lang talaga siya. Okay? Kaya yung makikita na tunay siyang exposed, walang probisyon, proteksyon at tulong sa isang lalaki. At ngayon dito papasok ang puso ng ating Panginoong Jesus. Kaya makikita natin dito sa verse 13 to 15 yung compassion ng ating Panginoon. Ang naging tugon kaagad ni Jesus ay tumugon with compassion. Compassion in Greek is splanchnizomai. Okay? To feel compassion, to have great affection. So at that point, nakita niya ang babaeng ito, meron siya kagad pagpapakita ng care, ng love. Okay? Meron siyang malalim na compassion para sa babaeng ito. Ito yung naging tugon ni Jesus sa widow na ito. Dahil alam ni Jesus ang kalagayan ng babaeng ito. Walang asawa, at kalungkot-lungkot sa kanyang sitwasyon, namatay pa ang kanyang anak. Alam natin na si Jesus ay puno ng emosyon para sa widow na ito, pero may command din siyang ibinigay dito sa babaeng ito. So meron siyang sinabi. Ang kanyang sinabi ay, do not weep. Parang ang weird, no? Kunyari daw, papunta ka ng libingan, umiiyak ka, huwag kang umiyak. Siguro sa ating panahon, iisipin natin, sobra naman tong si Jesus. Bawal bang umiyak? Kamamatay lamang ng kanyang anak. Pero Jesus was not something na parang legalistic sa babaeng ito, sa widow na ito. Pero siya ay nagbibigay ng assurance na huwag kang umiyak, okay? Hindi mo kailangan umiyak dahil alam ni Jesus na ang kanyang anak na lalaki ay muling mabubuhay. Kaya niya nasabi yon dahil alam niya na bubuhayin niya ang lalaking ito. So matapos magbigay ng assurance, hinawakan ni Jesus yung buyer o yung coffin. Okay? Then he came up and touched the buyer, sabi po doon sa ating passage. Tatandaan po ninyo, in the Old Testament, nakasulat po ito sa Numbers 19 verse 11, whoever touches the dead body of any person shall be unclean 7 days. Bawal po yun. Hindi po pwede nahawakan. Kung ano man na bawal mo ang upuan, yung inupuan ng isang babae na may mense. Okay? Ganun actually yung pagiging, yung law in the Old Testament na unclean kang tatawagin. Pero dito sa tagpong ito, ipinapakita lamang ni Jesus ang kanyang kapangyarihan over sin. Hindi ako maapektuhan yan at baliwala sa akin yan dahil ako ay Diyos. Despite sa paghawak ni Jesus, ating makikita na siya pa rin ay nanatili na holy, innocent, undefiled, and separate from sinners. Walang panghawak na maging unclean ang ating Panginoong Jesus dahil ito ay kanyang pagpapakita ng compassion dito sa widow. At isang hinahayag sa passage na ito ay ang kapangyarihan ni Jesus sa mga tao din na nakapaligid sa kanya. So makikita natin in this one instance, nung nakita niya, hinawakan yung pinapakita yung kanyang pagiging Diyos. Dito naman, sa susunod na pangyayari, makikita natin yung kapangyarihan ni Jesus sa mga tao na naroroon. And the bearers stood still. Huminto sila. Okay? Sabi nga ni John MacArthur, ipinapakita lamang dito ng ating Panginoong Jesus yung kanyang authoritative presence.
dahil sa ginawa ni Jesus na hawakan ang patay at ipahinto ang funeral procession. Diba? Meron na ba sa inyong nag-stop sa isang funeral procession? Yung tamang ililibing na, teka lang! Wala pong gumagawa po natin. Wala pa siguro, kahit siguro sa movies, meron. Okay? Pero kung kanyang pinahinto ang funeral procession, ano sa tingin nyo sabihin ng mga tao? Magagalit sila. Okay? Magpapatuloy sila. Pero maaari kasing may idea na ang mga taong ito patungkol kay Jesus at siguro inaantay din nila anong gagawin mo kung kami man ay iyong pinahihinto. Kaya huminto sila at that time. At isang miracle ang kanilang na-witness. So from one power na ipinapakita ni Jesus, makikita natin ngayon yung pinakarurok ng power na yon na kanyang ipinapakita, na witness nila na sinabi ni Jesus sa lalaki, "Young man, I say to you, arise." At sa oras din yon, nabuhay kaagad yung lalaking ito. Dito ipinapakita din sa atin yung kapangyarihan ni Jesus over life. Over sin, over people, and over life. Ito ang kapangyarihan ni Jesus. Wala ni isang nagsabi kay Jesus na buhayin niya yung lalaking ito, katulad ng ibang mga stories, o walang nagpakita ng faith sa kanyang harapan para, buhayin niya yung lalaking ito. Kung hindi, ninais lamang ito mismo ng ating Panginoong Jesus. So hindi siya controlled by situation, hindi siya controlled by the faith of other people, pero kung ano yung nais ni Jesus na gawin dito sa patay na lalaki, pwede niyang gawin dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Kaya naman itong lalaking ito ay nagkaroon muli ng buhay. Paano natin nakita na yung lalaking ito ay nabuhay muli? Sabi nga, "And the dead man sat up and began to speak." Nagsalita. And Jesus gave him to his mother. Ang lalaking ito ay instantly and completely healed. Hindi siya yung parang uubo-ubo ba, i-resuscitate niyo pa ako, kaya i-mouth-to-mouth niya ako para talagang mabuhay ako. Hindi ganon. Umupo siya, nagsalita siya, at ibinigay siya sa kanyang nanay, completely and instantly healed. Yun yung kapangyarihan ni Jesus. Restored to full strength. Nagtrabaho nga kagad sa bukid. Hindi, joke lang. Wala pong story na ganon. Pero alam po natin na yung pagpapagaling ng ating Panginoong Jesus ay complete. Muli ito si Jesus. Ipinapakita niya sa lahat ng naroon na siya nga ang ipinangakong Messiah. So, evidence. Kung kailangan man to see is to believe, dito lamang sa tagpong ito makikita natin na si Jesus nga ang tunay na Messiah, ang tagapagligtas ng sanlibutan sa kanilang mga kasalanan na ipinangako ng Diyos na darating. Tingnan natin ngayon yung reaction. Okay? The public reaction and the report. Basahin ko lamang from verse 16 to 17. "Fear seized them all, and they glorified God, saying, A great prophet has arisen among us, and God has visited this people. And this report about him spread throughout the whole of Judea and all the surrounding country." So ano yung kanilang naramdaman? Takot. Dahil sila ay naka-witness ng isang miracle. Okay, sino ba yung hindi matatakot in some way? Kayo ba hindi kayo matatakot noon? Kunyari daw, patay kunyari yung isang tao, biglang umupo at nagsalita. Baka nga siguro sampalin ng iba yun . Okay? O hindi natin alam kung ano yung magiging reaction natin. Pero for sure, may fear. Kasi patay at biglang nabuhay, sa salita lamang ni Jesus. Fear at the same time, at that time, dahil napaka-makapangyarihan naman itong Jesus na ito. Kaya niyang bumuhay ng isang patay sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Di ba nakakatakot yun? May kasama ako, na witness ko ang taong ito, na si Jesus, na nagbigay buhay sa lalaking patay. Kaya naman may takot silang naramdaman, pero alam din nila na ito ay mula sa Diyos. Yun po yung kagandahan. Kaya nga ano yung naging tugon after fear, they began glorifying God. At sa bahaging ito kanilang hinayag, a great prophet has arisen among us and God has visited His people. Alam natin na ito po ay, nung binanggit po ito ng mga tao at that time, ito po ay pag-quote in the Old Testament dahil alam nga nila na may darating na Messiah at that time.
Okay? Inaantay nila yung Messiah for so long. Kaya nga sabi sa Deuteronomy chapter 18:15, "The Lord your God will raise up to you a prophet like me from among you, from your brothers. It is to him you shall listen." May darating daw na prophet. Kaya nga nung kanilang binanggit, "A great prophet has arisen among us, and God has visited His people." Kaya naman ito yung kanilang naging tugon sa ginawa ni Jesus. Pag kilala doon sa prophecy patungkol po doon sa Messiah na darating. Mahalaga yung sinabi ni John MacArthur sa kanyang commentary, let me quote, sabi niya, "The people of Israel had been longing for such a visitation for 4 centuries, during which time God had been silent. Now they realized that God had indeed visited them, for only the Creator can give life to the dead." 4 centuries. Ibig sabihin, 400 years na ang Diyos ay naging tahimik. Ito po yung intertestamental time. Okay? Ito po yung pagitan ng Old Testament tsaka ng New Testament. 400 years apart po yung mga pangyayaring yun. Okay? Pero alam nila na may pangako ang Diyos na may darating na Messiah. At para sa mga taga-Nain, kanilang hinayag na ang Diyos ay tunay ngang bumisita na. So parang may rejoicing sila sa lugar na iyon dahil sa kanilang pagkilala na ito na nga si Jesus, dahil nakita nila ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus sa kamatayan. At ang pagyayaring ito ay kumalat kaagad. Hindi po dahil mga chismosa po yung mga tao doon. Siyempre maganda pong balita yun dahil ang buong bayan po ng Israel ay inaantay ang pagdating ng Messiah. Kaya naman sabi nga doon, "And this report about him spread through the whole of Judea and all the surrounding country." Kumalat. Kakalat talaga yon, di ba? Siguro kung may patay ngayon dito tapos nabuhay, kakalat din yon. Siguro nabalitaan nyo yung may barilan dito sa Marcelo. O hindi. Hindi naman ganun kahalaga yon, di ba? Pero ako nabalitaan ko yon. Mga tao at mga taga Marcelo parang nagiging kalayaan na, no? Bakit parang na-dual ka sa iniinom mo? So, makikita natin, di ba, may mga balita na kumakalat talaga at syempre, lalo lang siguro pag may patay. At for sure, kumalat ito from village to village, from town to town, at sa bawat lugar na pinuntahan ni Jesus, kanyang hinahayag ang lahat, siya lahat na narito na ang Messiah. At yung report na ito umabot ngayon kay John the Baptist. Okay, so mahalaga ito. Okay, maganda na makita natin yung dalawang tagpong ito ay magkasunod, na makita natin na bahagi po ito ng istorya. Okay? Ngayon, the inquiry of John the Baptist in verses 18 to 20. Basahin ko lamang. "The disciples of John reported all these things to him." So, ibig sabihin, na-witness ito ng mga disciples ni John the Baptist. "And John, calling 2 of his disciples to him, sent them to the Lord, saying, 'Are you the one who is to come, or shall we look for another?' And when the men had come to him, they said, 'John the Baptist has sent us to you, saying, Are you the one who is to come, or shall we look for another?'" So narinig for sure ni John the Baptist yung ginawa sa yung ginagawa ng kanyang pinsan na si Jesus. Siguro ang pinaka-significant na ginawa ni Jesus ay ang bigyang buhay ang isang patay. So medyo talagang ito'y something special. Kaya tumawag din ng dalawang disciple niya, itong si John the Baptist, upang papuntahin kay Jesus at tanungin si Jesus, "Are you the one who is to come? Ikaw na ba yung inaantay naming Messiah? O maghahanap pa kami ng iba?" At ito yung ginawa ng kanyang mga disciples at tinanong ang ating Panginoong Jesus. Actually, kung ating pong titignan at kung inyo pong nabasa at inaral ang Old Testament, ito po ay puno ng prophecy o paghayag patungkol sa pagdating ng ipinangakong tagapagligtas. Sa ating mga naaral na sa Luke from chapter 1 to 6, ito po ay puno ng katotohanan na nagpapatunay na narito na, dumating na ang Messiah. Kung gusto niyo, basahin niyo muli pag uwi ninyo sa bahay, yung Luke chapter 1 to 6. Kasi ang dami pong evidence. At yun po yung importanteng makita natin in the Bible. Na oo nga, ito si Jesus, siya ang Messiah, tagapagligtas na ipinangako ng Panginoon. Naaral na natin ito sa story ni Zechariah, okay, ni Elizabeth, ang pagpapakita ni Angel Gabriel kay Mary. Diba? Siguro pag nabasa niyo ulit yung mga bagay na yon, yung mga stories na yon,
O nga, no, ito nga si Jesus, siya yung pinangako. At huwag niyong babaliwalain yun sa inyong pagbabasa. Kasi tinuturo sa ating lahat, ito na ang Misaya. Sa paghayag ng mga anghel, doon sa kapanganakan ni Jesus. At sa tagpong ito, alam natin na maging si John the Baptist ay witness kay Jesus. Alam natin na nasa sinapupunan pa lamang si John the Baptist, siya ay, di ba sabi nga doon, tumalon siya. He left in the womb of his mother. Siya din ang nagbaptize kay Jesus at kanyang narinig ang salita ng Diyos patungkol Diyos Ama, okay, salita ng Diyos Ama patungkol kay Jesus, sabi sa Luke 3:21-22, now when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heavens were opened. So si John the Baptist, witness po siya doon sa mga pangyayaring ito. And then sabi nga, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, you are my beloved Son, with you I am well pleased. So witness siya. Kung ating makikita, lahat ito nakita niya. Okay, for sure, narinig na din niya yung kwento, okay, ng nanay niya, kay Mary, kung ano yung naging reaction niya nung nasa tiyan pa siya. So dito makikita natin na witness si John the Baptist. Siya din yung naghayag sa John chapter 1 verse 29. Ano yung sinabi doon ni John the Baptist? Patungkol kay Jesus, nang kanyang nakita si Jesus, the Lamb of God who takes away the sin of the world. And then may testimony pa siya kay Jesus sa mga Jewish leaders na ating mababasa in John chapter 1 verse 26-27. Sabi doon, John answered them, I baptize with water, but among you stands one you do not know. Even he who comes after me, the strap of whose sandal I am not worthy to untie. So lahat ito ay alam ni John the Baptist. At makikita natin na maging si John the Baptist, sa punto po ng ating inaaral in Luke chapter 7, nag-doubt din siya na kung si Jesus nga ba ay ang Messiah o kailangan pa nilang maghanap ng iba. Hindi ba kayo na-curious doon? Kaya habang inaaral ko to, sabi ko nga, no, bakit kayo mag-doubt pa to si John the Baptist? Pero mahalaga na maunawaan natin yung konteksto ng doubt ni John the Baptist. Okay? So hindi natin siya dapat na, ito si John the Baptist talaga. You of little faith. Okay? Parang minsan baka i-judge pa natin si John the Baptist, ano? Mahalaga na makita po natin na si John the Baptist ay tinawag ng Diyos bilang tagapaghanda ng pagdating ng Messiah. Alam ni John the Baptist na sa pagdating ng Messiah, siya naman ay mawawala sa sin. I will decrease and He will increase. Okay? At sa pagdating ng Messiah, si John the Baptist naman, kung ating makikita, ay nakulong. Okay? Sabi ng marami, around a year na si John ay nakakulong, kaya naman kanyang natanggap na lamang ang mga balita patungkol sa ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang kanyang mga disciples ay sumunod kay Jesus, naging witness sa mga ginagawa na miracles ng ating Panginoong Jesus at sila'y tagapagbalita na lamang kay John the Baptist. So sa mga narinig ni John na balita patungkol kay Jesus, ninais niya na mapatunayan kung siya na nga ang the one who is to come. O maaaring isipin ninyo na, si John Baptist nga ay nag-doubt. Pero ating makikita na ang doubt ni John the Baptist is constructive. Hindi po siya talaga yung doubt na hindi ito, pero ibig sabihin, nag-doubt siya pero gumawa siya ng paraan upang malaman talaga yung katotohanan. Nais niyang malaman ito mula kay Jesus. Hindi siya yung parang nag-doubt, parang baka hindi siya. Hindi, yung kanyang doubt is something, sige, puntahan mo siya, alamin natin ngayon kung ano yung totoo dahil hindi ko siya malalapitan, tanungin mo siya, are you the one who is to come or should we look for another one? So, kini-clear up niya ito mismo sa ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya nga nagpadala siya, may pinapunta siya na dalawa na disciple kay Jesus para tanungin ang mga bagay na ito. At mahalaga ang tagpong ito dahil tagpong ito hindi lamang para kay John the Baptist noon, kung hindi lalo na para sa atin ngayon. Diba? Huwag natin tingnan yung kay John the Baptist. Pero yung para sa atin ngayon na magbabasa, dahil alam naman ng ating Panginoon na babasahin natin ito, at dito merong patunay na, are you the one? Ano sabi ni Jesus Christ? I am the one.
Okay? Sinabi niya, kanyang-kanyang ginawa at yung mga patutuo na siya nga yung Messiah na ipinangako. Meron nang nagtanong at si John the Baptist yung naging representative nating lahat. Kung meron man tayong katanungan ngayon patungkol kay Jesus, tinanong na siya ni John the Baptist through his disciples para masagot yung ating magiging katanungan sa ating panahon. Napakabuti po ng Panginoon eh. Hinanda niya na ang lahat para hindi tayo ni isa sa atin ngayon walang pwede dapat mag-doubt unless talagang hindi ka tinawag sa kaligtasan. Kaya nga mahalaga na makita natin dito na yung katanungan na ito ay may naging tunay na kasagutan. Kung may katanungan patungkol kay Jesus, kung siya nga ba ang Messiah, ito ang sagot ni Jesus kay John the Baptist. Nasa paghayag ni Jesus ang kasagutan niya kay John the Baptist na ating babasahin at aking dalangin, kayo din ay tunay na tumugon ng may tunay na pananampalataya. Puntahan po natin yung last part, the reply of the one. Sabi po sa verse 21 to 23, in that hour, he healed many people of diseases and plagues and evil spirits. And on many who were blind, he bestowed sight. So during that time, mismo gumagawa ng miracle ang ating Panginoong Jesus. Okay, lumapit sila, nagtanong, pero at that moment din, ito po yung mga nangyayari sa mga oras na yon. Gumagawa po siya ng miracle. Nagpapakita po siya ng mga patutuo na siya nga ang tunay na pinadala na tagapagligtas. And then verse 22, and he answered them, go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, the poor have good news preached to them, and blessed is the one who is not offended by me. So ano ang patunay ni Jesus? Ang mga prophecy na binanggit na gagawin ng darating na Messiah. Isa-isahin po siguro natin yun. Kasi may prophecy in the Old Testament para malaman ninyo kung sino yung Messiah. So si God, hindi siya yung parang may darating. Antayin nyo lang. Antayin nyo lang, Hindi. Sabi niya, in Genesis chapter 3, meron darating na tagapagligtas. Genesis chapter 3 pa lamang yun. Anak ng isang babae. And then progressive ngayon, ang ating Panginoong Diyos doon sa mga prophecy at palatandaan kung sino ang anak na darating. Kung sino yung anak ni Eve na magliligtas sa ating lahat. In Isaiah 35, makikita natin majority of which in Isaiah 35 verses 5 to 6a, then the eyes of the blind shall be opened and the ears of the deaf unstopped. Then shall the lame man leap like a deer and the tongue of the mute sing for joy. Prophecy. Gagawin niya ito. Galing, no? Hindi ito naintindihan actually ng mga Old Testament people. Pero alam ito actually ng mga Pharisees at that time. Alam ito ng mga, na ito yung palatandaan. Isaiah 26 verse 19a, sabi nga, your dead shall live. Their bodies shall rise. You who dwell in the dust awake and sing for joy. Prophecy. Ang ganda nung, alam mo yon, sinabi in the Old Testament, ginawa lahat ni Jesus. Hindi natin pwedeng i-deny ang ating Panginoong Jesus dito. Isaiah 61 verse 1. At binasa pa ito ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. Binanggit ni Jesus yun, di ba? He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. Lahat ng ating nabasa ay mula sa Old Testament, mga palatandaan ng Messiah na darating. Lahat ng ito ay ginawa ni Jesus. Patunay na siya ang Messiah, ang tanging pag-asa ng taong makasalanan. Kaya nagtapos si Jesus sa kanyang sagot na sabihin nila kay John ang lahat ng ito. Sabihin mo ito. Ginagampanan ko ang lahat ng nasa Old Testament. Ako ang itinuturo in the Old Testament na Messiah. Hanggang ngayon sa ating panahon, from Old Testament to the New Testament, itinuturo na sa ating lahat, ito ang inyong pag-asa sa inyong mga kasalanan. Huwag sana po kayong maging bulag.
Huwag po sana ninyong sayangin yung bawat Sunday na ang ating Panginoong Jesus ay nagpapakilala. Kundi magpakumbaba po kayo. Kilalanin niyo siya. Huwag kayong matigas ang ulo. Alam niyo yun? Kasi ang ganda ng story ni Jesus eh. Nais lang niya na maligtas kayo eh. Nais niya na manampalataya kayong lahat sa Kanya eh. Kaya nga dito sabi nga, siguro magiging isipin ninyo, and sabi nga, and blessed is the one who is not offended by me. Bakit kaya ito sinabi ni Jesus sa last part? Kasi may expectation si John the Baptist patungkol sa Messiah. Kaya sabi ni Jesus, do not look into your own expectations. You are to put your faith and trust and be convinced by the evidence that Jesus is revealing himself to them. If you do, you are blessed. If you have expectation about Jesus Christ, huwag nyo nang tignan yung expectation nyo. Tignan ninyo kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos. Yun lang yung dapat ninyong panghahawakan. Huwag yung sinabi ng tao, huwag yung pananaw ng tao na kung ano man yung sinabi kunyari ng ibang mga religion na hindi, kailangan yung gumawa ng mabuti para kayo ay maligtas. Kaya sabihin ng religion, dapat kayong sumapi sa aming relihiyon para kayo ay maligtas. Ang sinasabi sa Bible, panampalatayanan nyo si Jesus dahil siya ang Messiah. Napakasimple kung ating titignan. Pero ang pinaka-nakakalungkot, simple na ang lahat ng ito, pero ang marami pa rin ay patuloy na tumatalikod sa katotohanan ito. Patuloy na naghahanap sila ng sarili na lang expectation. Si Brother J mali yan. O kaya, si Brother J lang yan. Hindi, malinaw na natin. Hindi naman ako to. Nasabi ko lang sa inyo kung ano yung sinasabi sa salita ng Panginoon. Narito na si Jesus. No doubt na siya yung ipinangakong Messiah na magliligtas sa sanlibutan. Pero syempre magiging question ninyo dahil hindi naman nadagdag ito sa story sa Luke chapter 7. Ano kaya yung naging tugon ni John after na kanilang marinig ng mga disciples niya yung sinabi ng ating Panginoong Jesus? Hindi na nabanggit, pero ang mga susunod na pangyayari ay ang kanyang kamatayan na. So at least before mamatay si John the Baptist, may assurance siya na oo nga, ito na ang Messiah. Okay? Kung alam niyo po yung story ni John the Baptist, yung kanyang kamatayan, siguro hindi ko nabibigay pa yung buong story nito, pero ipinag-utos po nung hari na at that time pugutin yung ulo niya. Okay? Dahil request ng babaeng anak ni Herodias, dahil against si John the Baptist dun sa relasyon nung hari at ni Herodias, dahil si Herodias ay asawa ng kanyang kapatid. Okay? Dahil sa nagustuhan niya, dahil nagsayaw sa harapan niya, yung babaeng anak ni Herodias, nagustuhan niya yung pagsayaw na ito at sinabi niya na maaari kang humiling kahit half of my kingdom, sabihin mo lang at ibibigay ko ito sa iyo. So, ang dali-dali ngayong ginawa nung anak ni Herodias na pumunta sa nanay niya, tanongin, pwede daw ako maghiling ng kahit na ano. Dahil galit itong babaeng ito kay John the Baptist, yung ulo ni John the Baptist sa plato. Yun yung hilingin mo sa kanya. Na dahil sa foolishness nung hari at that time, King Herod, ayaw niyang gawin yon pero wala siyang magagawa dahil kapag sinabi niya, dapat niyang tuparin. So, pinapunta niya yung kanyang mga sundalo at pinugutan ng ulo si John the Baptist at that time at ibinigay ito doon sa babae. Sa kamatayan ni John the Baptist, ating makikita ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Sabi sa Matthew 14 verse 12, and his disciples came and took the body and buried it, and they went and told Jesus. Nakikita natin for sure, in-endorse ni John the Baptist yung kanyang mga disciples sa ating Panginoong Jesus. Pag ako namatay, paalam niyo to kay Jesus at sumunod na kayo sa Kanya. Ibig sabihin na nampalataya si John the Baptist kay Jesus na siya na nga ang Messiah dahil hindi na sila naghanapan ng iba. Na lumapit ang kanyang mga disciples kay Jesus at nanampalataya. Patunay na si Jesus ang Messiah na dumating ang magliligtas sa sanlibutan sa kanilang mga kasalanan. In ending, ang katanungan bago tayo ngayon magtapos, ikaw nga ba ay tunay na kumikilala kay Jesus na siya ay Diyos?
ang ipinangakong tagapagligtas. Sa lahat ng ebidensya na ating nabasa o naaral na, tumugon ka na nga ba ng may pagpapakumbaba na ito si Jesus nagpapakilala sa inyo. At ang nais niya ay kilalanin niyo siya. Ang nais lamang ni Jesus ay for everyone who hears this message is to believe in Him. Huwag ka sanang magmatigas kung hindi magpakumbaba at manalangin at hingin ang awa ng Diyos. Natulungan ka sa mga oras na ito na tunay na tumugon ng may pananampalataya kay Jesus. Yun yung kanyang panawagan. Dahil ito ang tuon ng story ni Luke, kung siya ay kinilala ni John the Baptist na siyang nag-doubt din, sabi ng Diyos, huwag kang mag-doubt ngayon, kundi tunay kang manampalataya kay Jesus. Lumapit ka. Magpakumbaba ka. Huwag niyong isipin, kasi ganito yan eh. Hindi, Brother Jay, naniniwala naman ako kay Jesus Christ Pero dalawang klase yung paniniwala. May naniniwala na tunay na sumusunod. May naniniwala hanggang paniwala lang, pero walang pagbabago. Tignan ninyo ang sarili ninyo sa bagay na yun. Naniniwala ka ba kay Jesus at nagre-resulta ba ito ng tunay na pagsunod sa Kanya? O naniniwala ka lang, pero wala ka naman talagang tunay na pagsunod, namimili ka lang kung ano yung susundin mo. Kasi dito tayo madidivide Maraming mga tao magsasabi, yes, I believe in Jesus Christ. Pero sabi din sa Bible, marami din ang magsasabing, Lord, Lord. Pero sila'y tatanggihan ng ating Panginoon. Ang difference ay isang taong tunay na nampalataya, tunay na nabago, tunay na sumusunod, tunay na nagpapasakop, tunay na nagpapakumbaba, at ang nais lamang sa kanyang buhay sa bawat araw ay ang maluwalhati ang ating Panginoong Diyos. Ano yung evidence na yon? Siguro kung maalala ninyo yung huling turo ni Brother RG, hindi na siya namumuhay sa kasalanan. Hindi ko sinasabing magiging perfect. Sabi din ni Brother RG yun sa kanyang turo. Pero yung pattern of life niya is full submission na kay Christ. Kasalaman, magko-confess, mag-repent, gagawin yung pangako at sinabi sa 1 John 1:9, confess. Kapag nag-sin, magko-confess, mag-repent, and you will receive cleansing. May submission. May transformation. May tunay na pagpapasakop. Hindi na yung sarili, kung hindi, namumuhay na siya, ipinapaikot na niya ang kanyang buhay kay Kristo, Jesus. Siya na yung sentro. Hindi na yung sariling kagustuhan natin. Ililinya na ng isang tunay na nampalataya kay Jesus yung kanyang buhay kay Jesus. Anything na maghihinder para sa isang mananampalataya, para sa isang tunay na nanampalataya, anything na maghihinder yung kanyang walk sa ating Panginoon, kanya itong tatanggihan. Kanya itong ipapanalangin. Kanyang ihihiling ito araw-araw, Lord, help me to abide in you. Lord, help me to obey you. So kung kasalanan, kasalanan. Dahil kasalanan ito sa harapan ng ating Panginoon. Mahalaga na makita natin kung ano yung tunay na pananampalataya. Ayoko na meron sa inyo, ni isa sa inyo, alam mo yon, nasa impyerno na lang kagad. Pag namatay dito, tapos hindi pala nila nakita, okay, mali pala yung aking pananampalataya. Ngayon pa lamang, siguruhin nyo na kung ang inyong pananampalataya ay tunay. Namumuhay ka na ba ngayon kay Kristo Jesus? Kung ating aaralin yung 1 John, ikaw ba ay may tunay na fellowship kay Christ? Kung may tunay kang fellowship kay Christ, lahat po ito mga evidences po sa 1 John. Kung ikaw ay tunay na may fellowship kay Christ, dapat ikaw din ay may fellowship sa church. Hindi pwedeng hindi. Bahagi po yun. So if you are detached from the church, not submitted to the head of the church, sino ang head of the church? Ako. Joke lang po yun. The head of the church is Christ. You submit to the church because He is the head. Okay? Kaya submit ka. And you love the church. Bahagi po yun Do you love the church? It is, hindi tayo perfect, pero I love the church.
Kaya nga ako dito natutulog eh. Joke lang po yun. Pero makikita natin, may tunay ba tayong pag-ibig sa bawat isa? Na nagnanais tayo na ang bawat isa ay tunay na lumago, na makapaglingkod tayo sa bawat isa? Hindi dahil may friendship lamang tayo dito, pero alam natin that we are one together with Christ because He is the head and we are the body of Christ. Bahagi yun. We love God all the more than anything. If we love God, we will obey His commandments. If we love God, we will then turn away from sin. Meron tayong growth, meron tayong, alam mo yun, pag ito kasalanan, hindi ito kagustuhan ng Panginoon, tatanggalin ko ito. May pagkamuhi ka na sa kasalanan. Alam mo yun, kung ikaw ay mainisin, ayaw mo na itong gawin. Kung ikaw ay hindi loving, ayaw mong gawin yon kasi hindi loving yun eh. Yung isang araw nga, meron akong pinakitaan na parang hindi ako loving eh. And I was really convicted. Sabi ko nga, Lord, sorry, hindi naging maganda yung testimony ko. Meron akong nabatukan eh. Joke lang yun. Kumbaga meron, in my heart, hindi naging maganda yung aking response. Nainis ako. Alam mo, may conviction. Lord, that is not right. That is sinful. May conviction sa sin. Hindi niya hinahayaan yung kasalanan. Dahil nagnanais siya na tunay na makasunod kay Kristo Jesus. Yun yung isang mga palatandaan na sinasabi sa 1 John. Mahal niya ang kanyang kapatiran. Mahal niya ang Diyos, nagpapasakop, at namumuhay hindi para sa sarili, kundi patuloy lamang na nagpapasakop sa ating Panginoong Jesus. Marami pong evidences in the scripture na nagtuturo na si Jesus ang ipinangakong Mesaya. Nais ng Panginoon, tunay kayong lahat na manampalataya sa Kanya. Huwag lang yung parang, alam mo yun, kunwaring pananampalataya, huwag niyo pong lokohin ang inyong sarili. Dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan ang ating buhay natin. Maganda na handa tayo ngayon pa lamang. Na tayo ay may kasigurahan na ako nga ay na kay Kristo Jesus. Hindi yung dahil nagba-Bible kayo o kaya hindi dahil nagpipray kayo palagi. Tignan nyo ang salita ng Panginoon kung ano ang sinasabi dito at nga ito nga bang mga bagay na ito ay nakikita ninyo sa inyong buhay. Dahil may palatandaan. Hindi lang ito pagsambit that I believe in Jesus Christ, but it must be seen in your life. Ang patunay na tunay kang nananampalataya, ikaw din ay tutugon ng may pagsisisi sa kasalanan at mamumuhay ka na hindi para sa sarili mo, kung hindi para kay Jesus na ating tagapagligtas. Let us pray. Lord, once again, thank you for your word. Thank you, Lord, sa lahat po ng mga paalalang ito, sa lahat ng inyo pong itinuturo sa inyong salita na tunay nga, wala na po kaming kailangan pang hanapin pa. Tinanong na ni John the Baptist, Panginoon Ama, yung maaring maging katanungan din naming lahat na ito na nga ba? Sinabi nyo na ako na nga ito. Sabi po ninyo ito, O Jesus, sa inyong salita. Nakita sa mga ipinakita ninyong kapangyarihan ninyo sa mga evidences, Panginoon Ama, ng miracles. Kung ito'y nakita namin as evidence, Lord God, nawa yung aming pananampalataya, makita din namin sa aming mga sarili yung evidence ng salvation, Panginoon Ama, na tunay nga na kami ay inyo pong tagasunod. Tunay nga po kaming namumuhay na hindi para sa aming mga sarili, kung hindi namumuhay lamang para sa inyong kaluwalhatian. So thank you, Lord God, for this time that you have allowed us to study your word. I pray for everyone. I pray for the salvation of everyone. Hindi po kami yung mananampalataya na bukang bibig lang na Christian, kung hindi tunay po ang aming pananampalataya. Tunay na may pagsisisi, ibig sabihin may tunay na pagtalikod sa kasalanan, tunay na pagsunod sa iyo, at hindi na sa aming mga sarili, namumuhay palagi araw-araw para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Salamat, O Diyos. Patuloy niyo pong gabayan ng bawat isa, ang kanilang suriin, ang kanilang mga puso, at tunay na mapatunayan sa inyong salita, makita ang mga katotohanan ito sa kanilang mga buhay. Ito pong aming dalang sa pangalan ni Jesus. Amen and